Today, ang pag-uusapan na naman natin, of course, is about honoring our mother. Pero ngayon, iibahin po natin. It's about mother, pero kasi palagi pinag-uusapan natin dito tuwing Mother's Day is yung paano ba magiging godly mother, paano ba magiging faithful mother, di ba? How to be a good mother. Na okay naman, tama naman, pero ngayon po, iibahin natin, sabi ko nga. Di ba? Gusto ko maging masaya ang mga nanay ngayon kasi syempre Mother's Day. Gusto ko makita yung mga sakripisyo, yung mga nararapat na para kay nanay, na deserve din nila yung appreciation. Tama po ba? At yung mga kailangan ng nanay. Naniniwala ako lahat tayo dito may nanay, right? Kasi kung walang nanay, wala ka dito. Kasi hindi tayo may papanganak kung wala tayong nanay. At sila yung ginamit ng Panginoon. Kaya mga anak, makinig. Please, today, I request talaga na wala pong magse-cellphone ng social media except kung gusto mong picturean yung message. Kita kayo ni Lord. Okay? So, ngayon, syempre alam ko, merong iba dito na nanay sila, at the same time, anak din sila. Both, di ba? Sa totoo lang po, hindi madaling maging nanay. Tama ba? At merong nanay na kayang gawin pero hindi kayang gawin ng tatay. Meron? Meron, di ba? Kaya bang manganak? Hindi. Pero syempre, iba ang responsibility ng tatay. Di ba? Naging party naman sila. Pero ngayon, ang mga nanay ang mga bida. Kaya mga tatay, next na kayo bumawi. Diba? Pag kayo naman po. So, to all the amazing mother, dito man o sa online man, I know the struggle is real. But I want you to know that you are doing great. I know you are not a perfect mom to be a good mom. Kaya sa mga nanay, hinga ng malalim. Kaya natin yan. Amen? At dun sa mga anak naman natin, di ba? Na hindi nila nakikita yung pagmamahal natin, kung gaano natin sila kamahal, kung gaano natin sila pinapalaki, gaano natin sila pinagpipray, kung paano tayo nag-aalala sa kanila, kung paano tayo umiiyak in silent and in secret. But someday, malalaman po nila yan at makikita nila. Huwag kayong mag-alala. Kaya kapit lang tayo kay Lord. 'Di ba? Magiging worth it din po yan. Amen? Motherhood is a divine calling and is a precious gift from God. At yung motherhood is a secret journey. May kasama po itong pagmamahal, sakripisyo, emotional struggles, personal growth. Ito yung role na may kalakip na responsibilidad. Kumbaga parang may dala din naman siya na na hindi mo matatawaran o mabibilang na rewards, 'di ba? From sleepless nights, tapos meron pa diyan na kailangan mo i-balance yung work and family kung nagtatrabaho ka sa labas. So maraming kinakaharap ang magulang o nanay. Yung mga challenges, natitest yung kanilang katatagan. 'Di ba? Yung emotional journey ng nanay. Kasama dito yung minsan yung nagda-doubt sila, nagwo-worry sila, minsan may guilt sila, yung sinasabi na, kaya ko ba talaga to? Tapos minsan yun, saan ako nagkulang? Na minsan sinisisi ang sarili na baka naman talagang hindi ko na-guide yung anak ko into Christ-likeness. Or hindi ko nagawa yung part ko bilang nanay. Amen po ba sa mga nanay dyan? But understanding the essence of motherhood and embracing its challenges and joy
we can follow this extraordinary journey with grace, confidence, and deep appreciation for the remarkable bond between mother and children. So kaya pag in-embrace po natin ito, di ba, yung beauty ng motherhood, it is a unique and transformative experience na may kalakip siyang maraming emotions, na iba-ibang klaseng emotion or challenges, and even joy na nag-shape sa buhay ng isang nanay at saka ng isang anak. Pero syempre, sa iba, ang pagiging nanay, aksidente. While para sa iba naman po, pinagpipray talaga nila to at nilulong nila na maging nanay. Kaya nangyari, the moment that the child is born, a mother is also born. Kaya napakahalaga ng motherhood role sa isang tao, di ba? It's something that God gave us an opportunity to be a mother. Kasi hindi naman lahat po nagiging nanay. So, being a mother is a calling. It is a full-time ministry and discipleship. Bakit full-time ministry? Kasi di ba pagka nagkaanak ka talagang, ito lang ministry mo. Siya inaalagaan mo, tinuturuan mo. Kumbaga sabi nga, dinidisciple mo siya hanggang sa lumaki siya. Now, meron namang pagkakataon na hindi nagawa yon because the mother is working. Merong iba, nag-a-abroad pa. Diba? Iba, nagtatrabaho sa labas. Pero hindi pa rin natin matatawaran talaga yung ginagawa ng nanay para sa isang anak. Now, as we celebrate this Mother Day today, let us honor their love, strength, and unwavering commitment to nurturing the future generation. Ang sabi sa Ephesians 6, verse 2 to 3, honor your mother and father. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth. So, mga anak, tandaan nyo, ang pag-honor po ng magulang o nanay, kasi magpo-focus tayo sa nanay ngayon, di ba? Ito po ay may kalakip na pagpapala. Commandment to ng Lord na may kalakip na pagpapala. Kasi bakit? Kung makikita nyo, hindi lang isang beses na binanggit that honor your mother and your father, maraming beses. Makikita nyo ito sa Exodus 20 verse 12, Deuteronomy 5:16, Matthew 19:19 at marami pang iba. Bakit tinuulit-ulit sa Bible ito? Kasi mahalaga ito sa Diyos. Hindi ito pakiusap na, pakiusap, honor your mother. Pakiusap, honor your father. Hindi po. Ito ay command ng Panginoon. Pero yung command na yon, pag sinunod mo, may kalakip po siyang pagpapala. Amen? Now, it is the duty of all children to honor and obey their parents in the Lord, for this is not only right and proper, but it is also God's will. So ito ay kalooban ng Panginoon. Kaya ngayon, di ba, Mother's Day, pwede naman natin silang bigyan ng gifts flowers or cake. O kukain kayo sa labat. Pero, ito nga ba yung talagang katotohanan na dapat talaga to honor our mother? Ito ba? 'Di ba? Hindi naman yun lang Siguro in some ways, 'di ba? Pero I believe mas mahalaga itong mga bagay na pag-uusapan natin ngayon than gifts and other things. But of course, if you can do it, meron naman, why not? Siyempre, masarap din yun, no? Pero ito, alam ko ito, hindi mo matatawaran, no? These are some ways that we can honor our mother, not just only today, pero dapat ito ay maging parte ng buhay natin. 'Di ba? As our obedience to the Lord.
Now, ito pag-uusapan natin. What are the ways to honor our mother? Number 1, honor your mother by loving her unconditionally. Ang sabi sa Proverbs 31:28, her children respect and bless her, and her husbands join in with words of praise. So dito, ina-highlight dito yung respeto at yung pagmamahal at respeto, di ba, ng isang anak at ng asawa para sa nanay, yung contribution ng nanay sa pamilya. Amen? No matter what, the way you honor your mother is to love her unconditionally. Love her when she's young, love her when she's old, kung meron man siyang naibibigay at patuloy na magbibigay. Kasi bakit? Your mother gave you the best years of her life. Amen? Lahat ng meron siya kung anong binigay niya sa'yo, binigay niya. She lays down her life for you nung pinapanganak ka pa lang. Alam mo ba na ang panganganak para daw nasa bingit ng kamatayan ang buhay ng nanay? 'Di ba? Hindi siguro kayo lahat makaka-relate unless you are a mother. Sabi ko nga, 'di ba, lagi natin sinasabi, you will not understand a mother unless you are a mother. Tama ba? Diba, maaari ngayon ganyan-ganyan ka lang. But when you become a mother, you will know. Amen? Hindi na natin binabanggit ang tatay, siyempre, mother ngayon. Pero siyempre, hindi natin din matatawaran ang mga ginagawa ng tatay. Diba, bilang kasama ng nanay. So, mga tatay, sabi ko nga po, next time na kayo bumawi pag kayo naman. Amen? Now, katulad kanina sabi ko nga, love her when she has something to give and when she has nothing left to give. So we are commanded to love our mother unconditionally. Kahit pa yan magiging makakalimutin na dahil sa tanda niya, kahit pa yan ay ulyanin na, or hindi na siya able physically, mentally, and emotionally. Kailangan po talaga mahalin natin sila. Sabi ko nga kanina, mga anak, hindi nyo maintindihan yan sa ngayon. But when you become mother, I'm sure you will. Amen? Now, minsan naman merong mga anak, sino ba dito mga anak na ganito sa mga mom nila? Happy Mother's Day, Mom. Today is all about you. But tomorrow, it will be me again. So, enjoy it while it lasts. Diba? Bukas na naman, ako na naman, kaya enjoy mo na yan ngayon. Amen? Meron naman, diba? I love you, Mom, but I won't accept your friend request. Kasi ayaw malaman kung ano yung mga pinopost. Diba? But seriously, mothering can be a nearly thankless job. Tama ba yon? Ang daming ginagawa ng nanay, di ba? Mula sa paglilinis ng bahay, paglalaba, plancha, pagtutupi ng damit, pagliligpit ng kalat, pagtuturo pa sa mga kids. Idagdag pa yung mga nagtatrabaho sa labas. Tama? Day in, day out, ginagawa ng nanay yan madalas without much notice ng mga kasama sa bahay o yung mga pamilyang siniserve niya. Kasi si tatay nagtatrabaho din sa labas, syempre pagdating nun, pagod na. Pero si nanay, pagod din kaya. Diba? Wala silang sweldo. Diba? Kaya mga anak, ano ba naman sabihan mo si mami ng, thank you mami, ang sarap ng pagkain, di ba? Thank you mami, ang bango ng mga damit na nilabhan mo.
Alam mo, maliliit na bagay pero masarap sa tenga at pakiramdam ng nanay that they appreciate yung ginagawa ng mami. Amen pa sa mga mami dyan? Ha? Mga tahimik ang mga ano. Diba? Ang sabi sa Proverbs 16:24, gracious words are a honeycomb, is sweet to the soul and healing to the bones. So ito pala yun. Diba yung kahit na pagod ka, pag narinig mo, even as little thank you, nawawala ang pagod mo. Or kahit anong gesture ng appreciation ng marinig mo, nakakawala ng pagod. Amen? Amen, Mami? So this is how you honor your mother by understanding her sympathetically. Kasi bakit? Ang mga nanay, marami din pinagtataanan yan, mga changes. 'Di ba? Minsan ang dami nilang ang dami nilang role. Minsan chef sila. Minsan labandera sila. Minsan planchadora sila. Minsan accountant pa yan. At marami pang iba. 'Di ba? Minsan naman maingay din yan, parang bumbero. 'Di ba? Ganon ang ganon. Tak, tak, tak. Ako nga, pag sinasabi, ay, mami, yung mga ganon, 'di ba? Which is totoo naman. 'Di ba? No moms is perfect. Amen? And no children as perfect also. Pero minsan, alam mo, minsan para na nga nagiging katulong As in ang nanay. 'Di ba? Mami pakuha nito, mami paluto nito, mami palaban nito. Pero meron namang mga nanay na wala naman po sa tabi ng mga anak because they choose to work outside para sa kapakanan ng pamilya. Like yung mga nag-a-abroad, di ba? Kaya yung mga anak na wala ang nanay nyo sa tabi nyo because nasa abroad sila, try to understand them. Siguro kung sinanay lang ang papipiliin mo, hindi siya mag-a-abroad kung okay naman ang finances nyo at kaya kayong buhayin. Amen? Hindi rin matatawaran ang kanilang sakripisyong ginagawa para sa mga anak. Amen? So, they do so much and we need to appreciate the great job that mothers do for every single day of their life. So, kailangan po natin silang maintindihan sympathetically. Diba? Kailangan magkaroon naman tayo yung heart, yung accommodating yung heart natin na tratuhin natin sila ng maayos kahit na nakuha na natin yung gusto natin sa kanila, di ba? Kasi habang tumatanda yan, siyempre nag-iiba na rin sila. Nag-iiba na rin yung ugali, napagod na rin sa pagpapalalaki, lalo na kung ang mga anak ay malaki na rin. Minsan may sariling pamilya na din sila. So, we should understand them sympathetically. Di ba? Kaya that is one way to honor them. And it doesn't hurt to say, thank you, ma'am. We appreciate you. We understand you. Di ba? Amen po ba? So, love them unconditionally. Understand them sympathetically. And, ano pa? Honor your mother by understanding them. Natapos na pala tayo doon. And number 3, honor your mother by helping her and serving her. Sa totoo lang, mother are the greatest helpers in the world. Sila yung mga tao na gumagawa ng bagay na hindi mo mababayaran kahit ipagawa mo sa ibang tao, hindi nila gagawin. Only mom can do that. Diba? Magmula yan dun sa CR, pupulutin ng kung ano-ano, diba, lilinisin. Mukhang may na-relate talaga no? Amen? Diba? Na ang mami lang talaga they are amazing. Diba? Pero, sana yung mga anak, di ba? Na pag merong ang nanay, don't act like para siyang istorbo, or pag meron siyang inaas, di ba, na parang
napaka-inconvenience sa atin. 'Di ba? They try so hard to do everything for everybody, and we need to help them, our mothers, cheerfully. Kailangan tulong-tulong din, mga anak, di ba? Lalo na pag alam yung masama ang pakiramdam ng nanay. Not all the time okay ang pakiramdam niyan. Di ba? Praise God kung meron kang nanay na superwoman. Amen po ba? Sa Philippians 2 verse 5 ang sabi ni Paul, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So dito ine-explain ni Paul yung humility ni Jesus to serve, di ba? Even to our mothers, di ba? Yung kasama dito yung relasyon natin sa mga magulang natin o sa nanay natin. Ano ba naman yung pwede tayong tumulong sa loob ng bahay, di ba? Isip tayo ng mga bagay na makakagaan sa kanilang ginagawa sa bahay. Or anything na makapagpagaan ng araw nila. Kahit minsan-minsan lang. Diba? Remember that, no, to serve them. When serving them, you're becoming more like Jesus, sabi nga. Diba? So, honor your mother by helping and serving her. And number 4, honor your mother by giving her hug affectionately. Meron na ba kayong nabasa dito? Yung sa mga sasakyan, sa likod ng sasakyan, yung bumper sticker, na nakalagay sa, have you hugged your kid today? Wala pa. May mabasa kayo, di ba? Have you hugged your kids today? Baka pwede rin namang maglagay tayo dun sa kwarto ng mga anak, no? Lalo na mga teenager, yung have you hugged your mom today? 'Di ba? Ang ganda siguro nun, 'di ba? Pero sa totoo lang, alam nyo, how amazing that we can take for granted that our mother knows that we love them. Diba? Minsan, hindi na natin sinasabi yun dahil alam naman ni Mami, mahal ko siya. Pero alam nyo, iba pa rin yung sinasabi natin. Kailangan, sabi nga, we need to hug them, to kiss them affectionately kasi kailangan nila yun. Hindi mo naman kailangan gawin everyday, kahit paminsan-minsan lang naman, just to let them feel that you love them. Diba? I believe, alam ko na nanonood ngayon ng aming anak, si Kevin, si Bea din naman. But si Kevin, eto mula bata siya talaga na na-train siya yung bago umalis pagdating, nagkikis yan sa mommy daddy. Hanggang sa lumaki siya ng binata, hindi ko na-expect na ginagawa yan. I appreciate it. Alam mo yung natutuwa kapag kaganon. Yung nagkikis sila, yung mga anak mo, bago umalis or even pagdating nila, kahit nasa labas o merong tao. There's nothing to be ashamed. Diba? It's just showing yung affection mo sa mga magulang mo. Diba? Yung aking anak na isa naman, iba naman ang kanya. Of course, ang mga anak natin, iba-iba. Meron din naman time yung, diba, yung we have to hug them, kiss them talaga, just to let them feel na mahal natin sila. So, naintindihan naman natin na merong mga certain things that you don't say to your mother or you say to your mother. Pero pag meron kang mga sinabi talaga, na hindi maganda o hindi tama, parang laki ng consequences niyan. Hindi mo pwedeng sabihin na lang sa nanay mo ng kung ano-ano na pumasok sa isip mo. Diba? Masyado tayong tahimik, siguro, I believe, nangungusap ang Lord sa atin. Amen. So, if you're around katabi mo ba ang nanay mo ngayon? Kung katabi mo ang nanay mo, can you give her a hug? Ha? Mga anak, i-hug nyo naman yung mga nyo. Diba? I-hug nyo yung mami nyo. Love her unconditionally, diba? Hug her affectionately. I know sa iba, baduy. Pero sa mga mami, masarap yun sa pakiramdam. Tama ba, mami? Amen?
Walang baduy pag mga ganon. Diba? Someday you will become a mom and you will say, oo nga, tama. Diba? Number 5, honor your mother by obeying her and listen to her attentively. Eto, sa mga anak, especially na nakatira pa sa bahay ng mga magulang, napaka-importante po nito. Parents are authorities placed over us by God that were called to obey. Sa lahat ng mga nakatira sa mga magulang pa, kailangan po talaga yung mag-obey kasi sila yung authority na nilagay ng Diyos over you. Diba? Even as an adult, respect her wisdom, yung guidance. Kasi sa totoo, diba? Konti man o marami man, may wisdom din yan. Merong mga lessons na mai-share sa'yo ang nanay mo. And honoring our mother involves respecting her authority and following her rules when appropriate. Kahit tayo matatanda na. Diba? Meron pa rin talagang mga kailangan talaga na kailangan natin sundin na galing sa mga magulang. But exemption exists when our parents wishes conflict with God's word. Pero yung mga exemption na yon are not the rule. Kasi yung obedience po natin will change over time, lalo na pag-adult na tayo. But the basis for respect of her wisdom and care, kailangan po mananatili po yun. Even as we become adult. And as we begin caring for our parents as they age. Diba? Ang sabi sa Proverbs 1 verse 8 to 9, eto ang ganda nito. My son, listen to your father's advice. Don't turn away your mother's teaching. What they teach you will be like a beautiful crown on your head. It will be like a chain to decorate your neck. So yung sinabi na, my son, listen to your father's advice, ine-emphasize dito yung kahalagahan ng respectful attentiveness sa parental wisdom. Kasi sometimes iniisip ng mga anak kalala mas matatalino sila kaysa sa mga nanay at tatay nila. Maaring matatalino kayo theoretically, pero yung wag yung iwawalang bahala yung mga karanasan ng nanay at tatay. Hindi nyo matatawaran yun ang wala ang mga anak. Kung mga bata pa ang mga anak, yung mga youth pa lang, hindi nyo matatawaran yon. Hindi nyo na kailangan ma-experience ang lahat na sumablay-sablay o mapariwara pa para lang matutunan yan. You can learn from your parents, your mother and your father, di ba? And ang sabi naman doon, don't turn away your mother's teaching. Dito, ini-insight po dito yung invaluable na insight ng ino-offer ng nanay, no? Yung maibibigay ng nanay. Kasi dito sabi, di ba? These phrases paint a picture of parental guidance as a graceful garland adorning our lives, bringing honor and beauty. So dito, dinideliver niya yung important message na kailangan nating i-embrace yung wisdom at yung guidance ng mga magulang natin. Ito yung kalagahan na yung pakikinig, di ba? At yung binavalue natin, pinapahalagahan natin yung counsel na binibigay nila, yung nanay at tatay. Hindi yung palagi tayong mas marami akong alam kaysa nanay. No? Di mo pwedeng sabihin yon. Ako marami akong nakita mga magagaling na anak, but most of it theoretically. Magagaling talaga.
Pero yung mga experiences ng pagiging nanay, ng tatay, naging tao, lalo na kung nagkaedad na ang magulang, huwag nyo iwawalang bahala po yun. Amen? Kasi, kailangan nyo rin yun. Kasi hindi lahat ng bagay, theoretically lang lahat. Marami talaga experiences talaga. Amen? And now, katulad ng sabi ko po kanina, makinig tayo. Listen to your mother attentively. Diba? Ibigay mo yung undivided attention lalo na pag nagsasalita. Pag nagsasalita ang nanay, diba, makinig. I know you don't always agree with her, pero kailangan ipaalam nyo naman na narinig mo at binabalyo mo yung sinasabi ng nanay. Diba? Ay sa mga anak, no, lalo na sa mga youth mo, maybe adult, diba? Listen to this. Be mindful of our action and words. Avoid doing anything that might embarrass your mother or feel ashamed, na parang mapapahiya. Huwag nating gawin yun. Lalo na pag maraming tao. Amen? So, obey and listen to her attentively. And number 6, remember her gratefully and advance her legacy. Ang sabi sa 3 John 1:4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. No mother is perfect, but consider the good things that your mother instilled in you. Yung mga tinuro niya sa'yo, di ba? Maybe it's an example of faith or compassion to others. Alam mo, may mga tinuturo na tayo sa mga anak, di ba? O tinuturo ang mga magulang natin sa atin. So, wag nating kakalimutan yon. Or maybe, wala naman din na iturong example ang nanay mo sa'yo sa pananampalataya mo, di ba? Maaaring iba, baka matinuruan ka paano magaling kang mag-ipon, magtipid, di ba? O tinuturuan kang maging magaling makisama sa tao, kaya maging positive palagi. So, you bless the word with those gifts, di ba? I-honor mo yung investment sa'yo na ibinigay ng nanay mo, di ba? Cultivating those skills and talents that she began to grow in you. Sa totoo lang, little things means a lot to mom. Minsan, ano ba naman yung tawagan mo? Na yan yung ginagawa mo kung di mo siya kasama ng bahay, no? Kamusta ka na? Remember her gratefully. O kaya naman yung tawag lang, di ba, galing sa mga apo para sa lola, yung ganon. Just a call or message, di ba, na pinaparamdam mo na you're important enough to me to reach out to you, yung ganon. You've given so much to me, Nay. Kasi ang mga nanay, gusto rin din yan maramdaman that somebody or the family appreciates her. That somebody loves her. Kasi bakit? She gave you the best years of her life. And the way you honor your mom is by gratefully remembering her. And you let her know na yung mga tinuro niya sa'yo ay hindi na sayang. Kung paano kanya tinrain, kung paano kanya minahal, di ba? Kung gaano ka-excellent yung ginawa niyang pag-aalaga sa'yo. So, wag nating kakalimutan yon. And that is one way of honoring her. Sabi nga sa Proverbs 23 verse 22, do not despise your mother when she's old. And sa 23:25 sinabi din, may she who gave you birth
be joyful. Maging masaya naman daw yung nagsilang sa'yo. 'Di ba? And praise God, ako naman, glory to God, pasaya naman ako sa mga isinilang ko. And I hope na lahat naman tayo, masaya tayo sa mga anak na sinilang natin. Amen? But I'm telling you, mga anak, the older someone gets, the more we need to show them and remember them and honor them and let them know constantly how valuable and how much we love them. Diba? Our mom. Kasi wala nang iiba pang mahalaga na malaman ng nanay kung gaano siya kamahal ng mga anak. And one of the greatest things that can honor your mother is giving your life to Jesus. Diba? I'm also aware na hindi naman po lahat ng nanay are godly mothers. And because of that, siguro nahihirapan ka na irespetuhin ang mother mo. Pero I would like to point this out, no? Hindi man godly mother ang nanay mo, wala man siyang na-share na faith sa'yo. You just respect the office of a mother na binigay ng Diyos sa kanya. And even the wisest mortal man live in this world, si Solomon, nirespeto niya ang kanyang nanay. Makikita niyo yan sa 1 King 2:19. Sino ang nanay ni Solomon? Si Bathsheba. Diba? Si Bathsheba, nung pumunta siya kay Solomon kasi meron siyang hihilingin. Anong ginawa ni Solomon? Ay, hindi niyo po yan makikita dyan. No? Pero mababasa niyo yon kung babasahin niyo sa 1 Kings 2:19 yon. Ang sabi, when Bathsheba went to King Solomon and the king stood up to meet her, he bowed down to her and sat on his throne. He had the throne set for the king's mother and she sat down on his right hand. So dito, si King Solomon, hinonor niya yung nanay niya. Siguro kung naalala nyo na si Bathsheba, di ba, became David's wife, pero si Bathsheba, wala naman siyang godly past. Hindi siya godly noon. Di ba? Pero, eto the wisest man, the richest man ever lived in this world, Solomon, hinonor niya yung kanyang nanay. No matter what spiritual condition of your mother, i-honor natin siya ngayon at sa mga susunod na araw pa. Kasi yun ang kalooban ng Lord. And that is a command from the Lord. Amen? And by consistently showing our love, appreciation, and respect, you can honor your mother and create a strong bond and loving relationship with her. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Can we all stand? I know, bilang isang nanay, no, yung panganganak talaga, masakit. Diba? Ang sakit talaga eh. Siguro kung makakita ang mga stars, na hindi mo maano. Sa lalaki nga, matuli lang eh. Liit lang yan compare sa panganganak. Really. Doon palang nag-uumpisa yung pain. Pero ang isa sa pinakamasakit pa sa panganganak is yung makita ng nanay na merong mga nagagawang wrong decisions ang mga anak. Nagkakaroon sila ng burden, ng pain, di ba? Para sa mga anak nila. Kasi aside from raising their kids, raising their family, kasi yung iba, wala ng tatay, either namatay or iniwan ng tatay, di ba? So, lalong lumalaki yung responsibilidad nila. And the crisis is overwhelming.
yung the fact na yung mga anak natin naagawa ng bad decision, mga nanay, hindi nangangalugan na nagkamali ang anak mo, you are a bad parent or a bad mother. Kasi bakit? Ang tao ba pag nagkasala, ibig sabihin, masama na ang Diyos? Hindi, di ba? Does that make God a bad God? Of course not. Kasi meron tayong free will to make a decision regardless how we are trained as a children. Di ba? Pero ito lang masasabi ko sa mga nanay. Kahit ano man nangyayari, ganun man ang mga anak natin. Don't stop serving God. Don't stop calling God. Don't stop going to church. Don't stop praying for your children. Don't stop what you are doing right now for them. Ibigay natin yung pagmamahal, di ba? You remember yung nanay ni Moses? Di ba yung nanay ni Moses, nung binigay niya yung anak niya, pinayaan niya kay Lord? Pinabayaan ba ni Lord si Moses? Hindi. Di ba? Nagtiwala siya. Si Hannah, nag-pray siya ng anak nung binigyan siya ng anak ng Lord. Ibinigay niya rin yung sa Panginoon. Pinabayaan ba ng Lord yung anak ni Hannah? Kaya ngayon, I encourage sa mother, di ba, parents, release niyo yung mga anak niyo kay Lord. Ibigay niyo sila kay Lord. Trust God na yung seed na itinuro niyo sa kanila, hindi yun mawawalan ng kabuluhan. Kasi kung mahal mo ang anak mo, mahal natin ang mga anak natin, mas mahal ng Lord yan kaysa sa atin. Amen po ba? Sa mga kabataan naman, no, sa mga youth o mga single pa dito o mga anak man kahit na may asawa ka na, di ba? Pero ito, mas ito sa mga young person, no? Na mga disobedient sa magulang. Gusto ko lang malaman nyo, hindi masarap sa pakiramdam ng magulang pag disobedient ang anak. Lalo naman si Lord. Diba? Pero tandaan nyo to. Kinumand ng Lord to honor your parents, your mother. At may kalakip na pagpapala yun. Ayoko na sabihin yung opposite Pag ginawa mo yung opposite, ito. Kasi di ba sabi, you will have a long life. Pag ginawa mo yung opposite, anong ibig sabihin nun? You will have a short life? I don't know. I don't want to declare it. I don't want to say it, di ba? Pero gawin na lang natin kung ano yung mas tama. Amen? And I hope itong Mother's Day ngayon, let's choose to make our mother happy. Mga simple things. You hug, kiss, di ba? Understand them, love them, help them. Yung mga ganon, little things matters. Masarap sa pakiramdam ng magulang